Umamin si Terence Romeo na gusto niyang makabalik sa mataas na level ng laro sa PBA. Sinagot din niya ang tungkol sa issue ng silent ban sa PBA na posible umanong nangyayari sa kanya sa kasalukuyan at ang isa sa mga posibleng target ng Gilas Pilipinas para sa posisyon ng point guard sa hinaharap, sinasabing kwalipikado. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa huling balita, sasabak si Terence Romeo sa Zamboanga Valientes sa Dubai kasama si Greg Slaughter. Bukod sa pagsabak sa Dubai International Basketball Championships kasama ang Valientes, nagpaunlak din ang pahayag si Romeo tungkol sa pagbabalik nito sa PBA. Para sa kanya, wala siyang alam kung bakit hindi ito nangyayari. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan po natin si Terence Romeo sa report ni Snowbado sa Spain. Lagi akong open na bumalik sa PBA pero yun nga, hindi natin alam kung ano yung nangyayari eh. Actually, kung tatanungin mo ako dyan, kaya ko pa rin makapagsabayan sa mga naglalaro sa PBA. Kahit nga out of shape na ako dati, naglalaro ako sa PBA. Pero hindi ko maisip ang dahilan eh. Hindi ako pwedeng mag-point finger at sisihin ng sino man kung nasaan ako ngayon. Basta ako, kung ano na lang ang pwede kong i-control, doon na lang ako. So kung pakikinggan mo yung mga sinasabi niya mga ka-playoffs, kung susuriin mo siyang mabuti, mag-iisip ka talaga kasi nga sa kalibre na meron pa rin ng isang Terence Romeo hanggang sa kasalukuyan, bakit wala ni isa man lang sa PBA ang nakikipag-negotiate sa kanya para bumalik sa hardcourt, di ba? Yun yung nakapagtataka doon sa party niya, di ba? Okay, ando na tayo, medyo may edad na siya at dumaan siya sa injury or injury prone na rin siya, di ba? Pero kung galaw at galaw ang pag-uusapan mga ka-playoffs, kaya pa niya bumalik sa court eh. May ibubuga pa siya dito. Kaya siguro mararamdaman mo yung hinanakit sa party niya. Hinanakit na walang nagkaka-interest sa kanya matapos ang kampanya ng kanyang grupo ng Terrafirma nung magdesisyon ng SMB na ilipat siya doon. Sa interview ni Snowbado mga ka-playoffs, natanong din po siya si Terence Romeo kung meron siyang alam sa umano'y silent ban na nangyayari sa kanya sa PBA. Silent ban na wag na siyang kuhanin ng alinmang ball clubs. Sabi naman niya mga playoffs, hindi niya alam kung meron talagang ganun eh. Hindi rin daw niya alam ang sasabihin sa tanong na ganun kasi nga para sa kanya, trabaho lang daw talaga siya eh. Dagdag pa niya dyan, hindi naman daw siya nagre-reklamo nung time na ilipat siya sa Terrafirma kahit bawas na ang oras niya doon. So ibig sabihin mga playoffs, wala siyang natatandang rason or posibleng dahilan para magkaroon ng umano'y silent ban sa kanya ang PBA or ang mga ball clubs dito sa PBA, di ba? Sa panghuling pahayag ni Romeo mga playoffs, inamin niya na kaya pa rin umano niya makipagsabayan sa PBA. Pero malaking tanong para sa kanya kung kakayanin pa rin niyang makabalik kasi nga walang team na nagkaka-interest na papirmahin siya sa kabila ng ipinamamalas niyang kakayahan or pinamalas niyang kakayahan dati sa grupo ng SMB. Yun yung masakit para sa kanya, di ba? Kahit gusto niyang balikan ng mataas na level na competition ng PBA, kung wala namang may interest sa kanya, baliwala din ang paghahangad niyang balikan ng liga na nagbigay ng malaking pangalan sa kanya. So kayo mga ka-playoffs, ano sa tingin niyo malaking dahilan? Bakit walang kumukuha sa kanya dito sa PBA? Habang handa pa rin bumalik si Terence Romeo sa PBA, bagamat hindi niya alam kung bakit walang nagpaparamdam na team, headline naman sa kasalukuyan ng umano'y posibleng prospect ng Gilas Pilipinas. Sa report ni Navin Ganglani, inilabas nito ang paglipat ni James Sanderson sa Louisiana Tech mula sa New Hampton School. Narito ang report. Tutukan natin ang report ni Navin Ganglani sa allstarmagazine.com. Si James Sanderson, isang Filipino-American guard mula sa class of 2026, ay nag-commit na sa Louisiana Tech. Isang malaking hakbang sa kanyang basketball career. May dugong Pilipino si Sanderson sa side ng kanyang ina at may Philippine passport na siya bago mag-16. Dahil dito, qualified siya maglaro para sa Pilipinas sa FIBA. Sa komunidad ng Philippine Basketball, sinisilip na siya bilang posibleng future player ng Gilas Pilipinas. Good news po ito sa basketball community dito sa Pilipinas. Sigurado naman tayo na nasa radar na siya ng pamuno ng SBP para maging isa sa mga player ng pambansang koponan. Walang duda po yan. Sigurado po tayo dyan. Tapos maganda rin yung sinabi nila dito na nakakuha siya ng passport bago mag-16, di ba? Yung report ni Navin Ganglani. Qualified na qualified siya dito kasi sa ngayon, itinaas na sa 18 anyos ang kwalifikasyon ng isang player na may dugong banyaga para i-recognize ng FIBA na makapaglaro bilang local sa kanyang bansa or sa isang bansa. Sa ngayon, actually, hindi naman tayo kulang sa players eh. Ang dami dyan na pwedeng maging player ng Gilas katulad ni Sanderson. Andyan si Juan Gomez de Liano nakahanay sa 16-man pool na binuo ni Coach Tim Cone, di ba? Anyway, sana subukan talaga ng SBP na kuhanin ang attention ni Sanderson para maging future Gilas player kasi nga kailangan ng grupo ni Coach Tim ang isang magaling na playmaker. Hindi natin sinasabi na hindi magaling ang isang RJ Barrientos, ang isang Scottie Thompson. And of course, si Dwight Ramos, wag natin kalimutan. Napilitan siya mag-adjust dati para sa position ng point guard, di ba? Ang sinasabi natin kasi dito is, mas mabuti yung maraming bala para sakaling may injured sa position niya, meron kagad
agad huhugutin si Coach Tim Cone. So guys, maraming salamat.